Naglabas na ng reaksyon si Christopher Min tungkol sa isyong pagdedemanda sa kanya ng aktres na si Bea Alonzo. Ayon kay Fermin, hindi pa umano niya masasagot ng detalyado ang kasong inihain sa kanya ng aktres dahil wala pa naman daw nakakarating sa kanila na detalyadong impormasyon hinggil sa kaso. Nakakasama lamang umano ng loob para kay Fermin dahil ilang taon niya umanong prinotektahan si Bea Alonzo. Siya umano ang lumalaban ng harap-harapan para sa aktres kapag may issue itong kinasasangkutan upang mabigyan lamang daw ng magandang opinyon si Bea Alonzo. Ngunit ang lahat ng ito umano ay tila nakalimutan na ni Bea dahil lamang sa hindi nagustuhan ang inilabas na balita o dahil lamang hindi ayon sa kampo ni Bea ang kanilang nilalabas. Ayon kay Fermin, hindi naman daw pwedeng puro positibo lamang ang kanilang ilabas sa isang personalidad. Kaya sana naman daw ay dapat hindi maging balat sibuyas ang isang public figure. Ito ay isang kwestiyon na gusto ko po ibato sa hangin. Siguro po maging kayo na mga nakatunghay ngayon ay may hirapan sagutin lalo na po ako. Saksi po kayo mga kapatid sa marami at mahabang panahon na ako po ang unang-unang armas nasa harapan at wala sa likuran ng pagtatanggol kay Bea Alonzo. Alam niyo po ang kanyang mga pinagdadaanang issue. Ako po ang nagbigay ng proteksyon sa kanya. Ako po ang nagtanggol. Kinalaban ko po ang lahat para lamang mabigyan ko siya ng magandang pagtatalakay at opinyon. Ito lamang po ang aking katanungan na sana po ay masagot ng mga taong gusto kong pagkukulan ng katanungang ito. Sa dami-dami po ba ng maganda nating nagawa sa buhay na ito na tayo ay namumuhunan ng ating pangalan, ng ating kredibilidad, ng ating opinyon? At maaaring sabihin nakakaganda sa isang personalidad, yung pong lahat ng yon. Kapag po ba siya ay nakakarinig ng isang bagay na hindi niya gusto at masama sa kanyang panlasa, lahat po ba ng ginawang maganda tungkol sa kanya ng taong nagtanggol sa kanya ng pinakamahabang panahon ay ibabasura lamang? Yun lamang po ang aking katanungan na gusto ko rin pong marinig naman. Sabi ko, makipagkilala po muna tayo sa salitang maraming salamat po. Bago po tayo magreklamo, napakaiksi po ng maraming salamat. Dadalawang salita lamang po pero may bikig pa sa lalamunan ng ating bitawan. Sana po bigyan natin ng pagpapahalaga yung mga taong tunay na nagmamalasakit at nagmamahal. Dapat ay intindihin ninyo ang aming propesyon dahil kami po ay tagapagtawid at tagapaglatag ng mga balita. Hindi maaari na ang gusto nyo lang ang aming sabihin. Kayo po ay public figure. Kayo po ay nabubuhay sa loob ng aquarium. Sabi ko nga, gasgas na ang linya kong ito. Kayo po ay mga isda sa loob ng aquarium. Ang publiko po ay nakatanaw sa inyo. Wala kayong maaaring ligtasan. Huwag kayong masyadong balat sibuyas. Pero yung karapatan mo, Bea Alonzo, para magsampa ng kaso laban sa amin ni OG Diaz at sa iba pa naming mga kasama, yan ay hindi namin hinaharangan. Pero kung ito ang naging dahilan para busalan ninyo ang bibig, opinyon at malaya naming pagpapahayag ay nagkakamali kayo. Gumawa ka ng maganda, Bea Alonzo. Patuloy kitang papalakpakan. Patuloy kitang pupurihin. Pero kapag ikaw ay nagkakamali at sablay ang iyong ginagawa sa mata ng publiko at sa aming panlasa, ikaw ay aming paalalahanan at tatapikin. At sabi nga, kayo ang nagdemanda, ikaw Bea ang nagsampa ng kasong libelo laban sa akin kay OG Diaz at sa aming mga kasama. Ano ang ating sinasabi? We will see you in court.